Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, samahan po natin ang tatay, ang lingkod ng Diyos in the book of Proverbs, chapter 4, verse 23, and then tutuloy po tayo ng 1 Samuel 16, verse 7. Siya po ay meron pong isang remarkable na pamagat. At ang kanya pong title ay, The Issue is the Heart. And I quote Proverbs 4:23. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So kayo pong milyong-milyong faithful viewer, listener ng programang Oras ng Himala sa Jesus is Harshal Worldwide Ministries, ang Living Like Jesus Church, nationwide and around the world. Ano man po ang inyo pong sakit? Either siya po ay cancer, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, ulcer, myoma, leukemia, diabetes, high blood, epilepsy, barrenness o pagkabaog. Ito man po ay ketong, rayuma, mataas na uric acid, puno po ng gas ang inyo pong bituka. Parang ito po ay pneumonia, sakit sa baga, sa atay, sa bituka, sakit sa dugo, sa buto, sa bato, sa lapay, sa abdo. Mahina ang inyong mga ugat, kayo po'y baldado. Parang kayo po'y merong Parkinson's disease, lupus, terminal cancer. Parang ito po ay stigmatism, eye problem. Siya po ay kirot sa inyong mga mata. Maring kayo po ay nearsighted o farsighted. Maring kayo po ay may glaucoma o katarata. O na pa pong diagnose ang sinasabi sa inyo ng mga doktor. Maring kayo po ay meron pong enlargement of the heart. Maring kayo po ay meron pong butas sa puso. Maaring ang inyo pong puso ay may tubo. Ang inyo pong leeg ay hindi nyo po maigalaw. Ang buto po ay masyado lang matigas. Ang inyo pong mga ulo ay laging makirot. Maaring lumalabas na po ang tumor. Ang mga cellphone ninyo ay nagsisimula magkaroon po ng decay. O maaring meron kayong gum problem, teeth problem, nose problem. Maybe it is an allergy or sinusitis. Lagi kayong merong runny nose. Ano man po ang sakit po ninyo? Alam mo ba niyong lahat? Mahigit 2,000 taon na po nang nakalipas. Lahat po ng karamdaman na yun ay pinagaling na po ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ilan, kundi lahat. Kasama po yung depression, anxiety, pagkaalis po ng memorya, meningitis, almoranas, lahat po yan ay pinagaling na po ng Panginoong Jesucristo. Kung kayo po'y magtatanong, so, saan po siya naganap? Siya po'y naganap po sa Israel, sa Jerusalem. Ano pong kaganapan ang nangyari roon? Ang Panginoong Jesus po ay
ipinako sa krus. Dala-dala sa kanyang likuran ng 39 na sugat, at ang kanya pong ulo ay may koronang tinig na kung saan ang dugo po'y tumutulo mula sa ulo niya sa katawan, sa talampakan hanggang bumagsak sa lupa. At doon siya po ay nalagutan ng hininga. At bago po siya nalagutan ng hininga, siya po'y nagwika ng isang salita na kinagimbal po ng impyerno at kinagalak po ng langit. At siya pong kalayaan ng sangkatauhan. Ano po ang statement na yan according to John 19:30? It is finished. Kaya lahat po ng inyong karamdaman ay tapos na. Pinulpil po niya. Pinulpil po niya ang prophecy ni Prophet Isaiah in Isaiah 53:4-5, and I quote, "Surely Christ has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed." Do you hear that? And by his stripes we are healed. Sa Tagalog po, sa kanyang mga sugat, tayo po na may mga karamdaman ay gumaling na. So, kinuha niya na po lahat ng atin pong mga karamdaman. At upang ito po inyo pong maranasan, ito po inyo pong matamo, kailangan po natin intindihin ang isang pong simpleng katotohanan ito. Kapag tayo po ay merong sakit at karamdaman, ano man po yun, kagaya ng binanggit ko kanina, ang issue po rito ay hindi po yung ating karamdaman. Yes, it is true. It is existing. You feel it. You have it. But that is not the issue. Yun po yung bunga. Uulitin ko po. Alaman po ang inyong sakit at karamdaman, hindi po yun ang issue, kundi yun ang bunga. Meron pa pong malalim na kadahilanan dun kung bakit po tayo nagkasakit. Kaya ang sabi ng mga doktor, may cancer ka, may pneumonia ka, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa atay, sa lapay, at kung ano-ano pa pong mga findings ang sinasabi nila. Gaano man po ka-accurate ang x-ray, hindi po yun ang talagang sakit ninyo Yun po yung bunga ng totoong sakit ninyo. Ulitin natin Hindi po yun ang talagang sakit ninyo. Yun po ang bunga ng totoong sakit ninyo. At ang issue po talaga ay hindi po yung mga binanggit ko, kundi yung kalagayan ng inyong mga puso. Now, let me read to you again, Proverbs 4:23. "Keep your heart with all diligence." Sa iba pong translation, ang sabi ron, guard your heart with all determination. Guard your heart with all diligence. Bakit po dapat nating ingatan ng matyaga, mataimtim ang ating puso? For out of it spring the issues of life. Na mula po sa ating mga puso ay nangyayari ang usapin ng buhay. Kaya naman po yung atin pong sitwasyon at kalagayan, siya po'y laging nakaugnay, nakaugat sa kalagayan ng ating mga puso. Wala pong iba. Siya po ang pinakakadahilanan. Hindi po yung nangyari sa inyo, kundi yung kondisyon ng inyong mga puso kung bakit merong nangyayari sa inyo at kung bakit kayo nagkakasakit. Kaya pag ang puso po natin ay napakalinis, hindi tayo pwedeng magkasakit. Imposible tayong magkasakit. Mag-a-attempt si Satan
Hindi lang naman po COVID-19 yung itinatapo ng diablo ng karamdaman. Mas marami pa pong malala yan eh. Actually, yung COVID-19, hindi siya malala eh. Ang malala sa COVID-19, pati yung kanya mga variant, ay yung lying. Hindi po yung COVID-19, yung lying. Marami pa po mga karamdaman na malala kaysa COVID-19. At yung po yung mga binanggit ko kanina. Pero pag ang puso mo'y malinis, imposibleng dapuan ka niyan. At pag may dumapo sa'yo, mula sa karamdamang major at karamdamang minor, na binanggit ko kanina, ang ibig pong sabihin nun, meron siyang ground or access kung bakit siya nakapasok sa iyo. At yun po yung sinasabi ng Bible na issues ng puso. Usapin ng puso. Kaya, kagaya ng kasaganaan, pag masagana ka, maganda yung kondisyon ng puso mo. Pag naghihirap ka, kahit edukado ka, nag-a-abroad ka, masipag ka, bagsak negosyo mo, minamarket mo siya, may advertisement ka at full of advertisement ka, ang ibig sabihin, hindi maganda ang kalagayan ng puso mo. Pag masaya ka, ang ibig sabihin, maganda yung kalagayan ng puso mo. Pag malungkot ka, hindi maganda kalagayan ng puso mo. So pag silosa ka o siloso ka, ang ibig sabihin, hindi maganda kalagayan ng puso mo. At pag hindi ka nagsiselos, kahit meron kang ebidensya, ang ibig sabihin, maganda kalagayan ng puso mo. Nakuha niyo po yun. Kaya pag tayo po ay merong pusong malinis, exempted tayo sa lahat ng sakit at karamdaman, kaya ano pa pong variant at so-called COVID na naman ang itapo ng diablo sa buong mundo. It makes no sense to you. It will not affect you. It has no power to hurt you. It has no power to harm you. At yan po ang dinidiin po ng Diyos. Ang sabi niya, ang mga tao tinitingnan yung labas na kaanyuan. Yung kagandahang kumukupas. Ano po yung kagandahang kumukupas? So marami po artista, nung kabataan nila, kagaganda. Nung nagsitanda na, hindi mo na makita yon. At nung sila po mamatay, wala na pong makita kasi kinain na po ng lupa ang kanilang mga katawan. Naka-experience po sila ng decomposition ng katawan. Ganun din po yung mga artista, mga gwapo ng kabataan. Nung nagsitanda, wala na po yun. At pag namatay sila, wala na pong ebidensya, lahat yun. Yun po yung mga temporal. And God said, hindi yun ang tinitingnan ko eh. Kasi temporal yan eh. Ang tinitingnan ko, yung puso. Mas mahalaga sa akin yung kalagayan ng puso ng bawat isa kaysa kanyang personal appearance. Kasi marami pong tao, magaganda po yung korte ng mukha, pero kapapangit ng puso. Are you with me? Madami po dyan, kakikinis po ng mukha kasi pinayslip, damaan po sa maraming ritoke. Pero yung puso, crooked, wicked. Maraming humps. Naunawaan niyo po yun. Madami po dyan, presentable manambit, mag-aayos ng sarili. Pero yung puso niya ay hindi presentable. Kaya pagising po natin araw-araw, saan man tayo nandoon, anumang bansa ang ating sinilangan, anuman ang ating profesyon, huwag niyong kakalimutan mga minamahal, ang unang-unang tinitingnan ng Diyos araw-araw sa ating buhay ang ating mga puso, yung kalagayan niya, yung kondisyon niya. Lalong-lalo na pag may nangyayaring pagsubok sa buhay mo. Lalong-lalo na pag may pangit na nangyayari sa buhay mo. Lalong-lalo na pag naaway ka ng alakang kasalanan, nausig ka ng walang kasalanan, at ginawan ka ng masama kahit gumagawa ka ng mabuti. In all this situation, either it is good or bad, the Word of God commanded us to guard your heart with all diligence.
Okay po na may mga sasakyan tayo, may mga alahas po tayo, may mga resort tayo, may mga property tayo, may mga pera po tayo, may mga ATM card po tayo, may mga credit card po tayo, meron tayong mga appliances, meron po tayong mga sapatos, meron tayong magagandang kasuotan, magandang lamesa at masarap na pagkain. Pero ang pinababantayan ng Diyos sa atin, una sa lahat, yung ating puso. Kasi yung lahat po ng ito, kung gusto nating mapanatili at mag-increase pa, ay nakadepende sa kalagayan ng ating mga puso. Kaya matagal na po niloloko ni Satanas ang buong mundo, pati po yung iglesia ng Diyos. At ayoko pong saktan yung mga pastor po natin sa iba't ibang fellowship, mga bishop, mga ebanghelista, mga elder, mga guro. Sila rin po mismo ay biniktima ng dyablo. Kaya pag may nagtanong, Pastor, ba't di ka nakapagturo? Kasi napagod ako eh. Kaya medyo sumakit yung ulo ko, marami kong dinaramdam sa katawan. Hindi naman po pagod talaga ang dahilan nun eh. Nagtalikong, bakit ka nakakaranas ng pagod na lagi kang nangihina at puno ka ng stress? Ang una talagang napagod, hindi yung katawan mo, yung puso mo. Kagaya po ng istorya doon sa Getsemani. Ang sabi po ng Bible, in Matthew 26:39-46, at meron po siyang the same story in Luke chapter 22, verse 38, pababa. Na yung pong mga alagad ay namamanglaw. Kaya sila po ay inantok habang nagpipray si Jesus. So, kung bakit po sila namamanglaw, na dinala po sila nito sa malalim na pagkatulog, sapagkat narinig nila paulit-ulit na ang Panginoon ay mamamatay. So nagdala ito ng kapangalawan sa kanila. At ang una pong tinamaan ng statement na yun, na nagdulot ng kapangalawan sa kanila, ay hindi po yung katawan nila, yung puso nila. Because they love Jesus. Kaya nung yung puso po nila'y namanglaw, nakita po yan sa countenance nila. Tumama sa katawan nila. At itinulog nila. Hindi po siya tulog na normal, yung po'y tulog bunga ng panlulupaypay, panlulumo. Ang tawag po doon ay unjust sleep, unnecessary sleep. Not a good sleep. Nakuha niyo po yun. Kaya, ang pinapaingatan po sa atin ng Diyos, araw-araw, puso natin. At ito po, dahil ako bakit tayo inuutusan na manalangin araw-araw. Pumunta sa presensya niya, magbasa ng mga salita niya, manood ng oras ng himala, tumungay sa Facebook, ni tatay, sa YouTube o sa television, magbasa ng mga libro ng Living Like Jesus Foundation, na mga magazine na naglalaman ng mga revelation ng Diyos, purong-purong Word of God. Kasi, dalawa po yung nagiging daan upang makita natin yung kalagayan ng puso natin. Siya po yung nag-i-x-ray ng mga puso natin. Ano po yung una? Yung presensya ng Diyos. Yung Holy Spirit. Ano po yung ikalawa? Yung salita ng Diyos. Ito po yung nag-i-x-ray ng puso natin. Kapag araw-araw tayo po yung laging nananalangin, nasa presensya ng Diyos, ini-x-ray ng Holy Spirit yung puso natin. Pag nagbabasa tayo ng Bible, ini-x-ray nito yung puso natin. At pag nakita po sa x-ray ng Holy Spirit at liwanag ng x-ray ng Word of God, na yung puso may tampo, may hinanakit, may samaan ng loob, may galit, may inggit, may kalaswaan, may kahalayan, may pagsisinungaling, may pagmamataas at pagiging makasarili, na nagiging daan upang ikaw ay magkasakit. So sinasabi na po niya, na alisin mo yan. Kasi na-x-ray.
Ginagamot na po niya yun upang hindi ka na makaranas ng karamdaman. Ngayon, yung iba, hindi sila aware doon eh. Nagpipray sila, pero hindi na-x-ray yung puso nila. Kaya nagugulat na lang sila at nagsasabing, ako naman nagpipray, committed ako, nanonood ako, nakikinig ako, bigay ako ng bigay. Maganda nga yun. Pero ang problema nga, yung puso mo, hindi na x-ray eh. May nakitang bukol doon. Ano yung bukol na yun? Yung sinasabi ko kanina pa, bukol ng hinanakit, bukol ng tampo, samaan ng lababag sa sarili, pagsisinungaling, kalaswang kahalayan, idolatry. Kaya pag mamimaintain po natin yung kalinisan ng puso natin, maulanan ka man, maarawan ka man, at talagang napapagod tayo sa biyahe, kagaya ni tatay, biyahe rito, biyahe roon. Yung oras ng pagkain ko, wala sa ayos. Tulog ko, wala sa ayos. Yung gabi sa inyo, sa akin araw. Yung araw sa inyo, sa akin gabi. Tulog kayo, gising ako. Pero pag malinis ang puso natin, meron tayong proteksyon mula sa Diyos. Meron tayong immunity. Now, hindi ko po sinasabing pakagat kayo sa ahas. Pero kung accidentally, may ahas na kumagat sa inyo, kung gaya ni Pablo, hindi ka tatablan. Kasi may defense ka eh. Sino yung defense mo? Si Jesus. Kaya nga maganda pag siya yung naging shield ng buhay mo. At kung bakit kanya na-protektahan kasi, malinis puso mo. Amen. Yan po yung sabi po ng psalmist in Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Pag nagkaroon ng kasalanan ng puso ko, hindi ako sasagutin ng Diyos. Kaya ang unang-una pong kondisyon para makaranas tayo ng maraming sagot sa panalangin at walang tigil na sagot sa panalangin, una sa lahat, siguruhin natin na bago tayo manalangin, ang puso natin ay malinis. Kasi sayang po panalangin. Sayang pag-aayuno. Pag yung puso mo marumi. Pag may kasalanan ako sa puso, hindi ako didinggin ng Diyos. Kaya pala yung iba po namamahusan sa kakasigaw, nagagalit na, tinatakot na ang Diyos. Anong sabi ng marami? Diyos ko, pag di mo pa binigay hinihingi ko, hindi na ako maglilingkod, ayoko na sa iyo. Tinatakot yung Diyos. Kahit sila sigaw ng sigaw, ang Diyos po ay walang naririnig. Kasi hindi mo pwedeng takutin ng Diyos eh. Hindi siya nadadaan dyan sa sigawan. At kung bakit hindi niya po ibinigay yung hinihingi ng marami, kahit kalooban niya, kasi nga, may kasalanan sa puso. Amen. Sino po rito yung araw-araw po nagsasalamin, taas po yung dalawang kamay? So ba't kayo nagsasalamin? Kasi, gusto niyo maging presentable yung inyong mga countenance. Gusto niyo maputi mukha niyo, malinis ito. Amen, kaaya-aya. Ayaw niyong may dumi ito, mula sa mata, hanggang sa ilong, hanggang dito sa pisngi. Yun po ang purpose ng pagsasalamin. Amen. At pag nakita niyo yung may dumi, anong ginagawa niyo? Dinudumihan niyo po ba o nililinis niyo? Nililinis. Yun po yung ibig kong sabihin. Kaya kung ito po'y alam po ng lahat, wala na pong laman ang mga hospital. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Ang tungkulin ng ating mabuting amang sumasalangit ay protektahan tayo. Kaya mahirap pong paniwalaan yung sinasabi ng mga bishop at pastor at reliyosong tao at mga kababayan natin sa bansang ito at buong mundo na nagkasakit silang walang dahilan. Imposible yun. Kasi nasabi naman ng maraming mga anak ng Diyos na sila yung nagkasakit, and yet malinis puso nila, mas imposible po yun. Kasi, asan na ang Diyos? Asan yung mga pangako niya? Asan yung proteksyon niya? Tapos sinasabi ng marami, ang Diyos sumasa kanila, o ang Diyos ay sumasa iyo, bakit ka nagkaganyan? So, ang ibig sabihin, maaaring ang Diyos ay sumasa iyo, pero hindi siya nakakagalaw. Kasi,
Kung may kasalanan ka sa puso, hindi ka niya didinggin. Kung may kasalanan ka sa puso, hindi ka niya matutulungan. Yun din ang sabi ng Isaiah 59:1-2 eh. Anong sabi ron ng Diyos? Hindi maiksi ang aking kamay upang hindi kayo matulungan. Hindi sarado tenga ko upang hindi ko madinig ang inyong mga panalangin. Pero ikaw at ang iyong kasalanan ang dahilan kung bakit hindi ko maiunat yung aking kamay at hindi ko madinig ang iyong panalangin. Ano po ang dahilan? Ikaw at ang iyong kasalanan. Hindi po sinabing yung kasalanan mo lang kasi wala ang kasalanan nang wala ka eh. Kaya ikaw at ang iyong kasalanan. Unawaan niyo po yun. Kaya pag pinatawad ka ng Diyos, pag nagsisi ka ng kasalanan, ang talagang uri niyang pinatawad, hindi yung mga kasalanan mo, ikaw na nagkasala. Unawaan niyo po yun. Kaya dapat matapos na po yung pagsisinungaling ng diablo at mga demonyo sa impyerno. Naubos na po yung pera ng mga anak ng Diyos sa ospital, sa doktor, sa gamot, sa kemo, sa operasyon. Tapos nakakalungkot. Yung iba, nangungutang, may maibayad lang sa doktor, nagbibenta ng kalabaw, ng bahay at lupa. At yung iba po, hindi na nagbibigay sa loob kasi nga may karamdaman eh. Yung ikaputan to, doon po na ibayad sa ospital. Eh nakakalungkot po yun. Lalo silang nawala ng biyaya. Inuna po yung pagpapagamot kaysa unahin ng doktor. Eh di lalong hindi nakagalaw ang Diyos. Manawaan niyo po ako. At ito rin po, dahil kung bakit kahit maraming dalubasan doktor sa buong mundo magagaling, hindi gumagaling yung pasyente. Amen? Kasi alam niyo po yung habag sa sarili at hindi pagpapatawad, walang gamot yan eh. Amen? Eh yun nagdudulot ng mga kanser sa utak, sa dibdib, sa lalamunan, sa bituka. Kaya kahit iniinuman ng gamot yan, kinikemo yan, at may mga therapy yan, eh hindi gumagaling. Kasi yung mga hinanakit at sama ng loob, hindi tinatablan ng chemo yan eh. Hanggang nandyan yan, mauubos lang yung good cell mo sa kakakemo. Kaya tanggalin yung dalawang dibdib na sinasabi ng mga doktor na source ng cancer, kakalat lang yung cancer kasi hanggang nasa puso mo yung mga kasalanan na yan, yung cancer hindi mawawala. Pero pag yung kasalanan nawala at kinas out ni Tatay Apostol yan, kinars po yung root ng cancer na yan, tsak patayan. At wala na punsin sa loob, natanggal na po yung root ng cancer na yan, yung foundation, magmamanifest na po yan sa balat. At yung demonyo ng cancer na yan na nakasaot na, wala na po siyang power. Kasi wala nang sinang puso para manatili pa. Inindihan niyo po ako. Isa po ito sa pinakasimpleng turo na napakagandang mapakinggan ng church sa buong mundo, araw-araw at ng buong Pilipinas. Para hindi na po lumala pa yung lahing ng diablo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang Panginoong Jesucristo po ba ay nasa kalagayan bilang tao nang siya po ay nagpunta sa mundong ito? Sagutin niyo akong lahat. Oo. Kasi kung siya po ay nasa kalagayan bilang Diyos, ang Diyos ay Espiritu, hindi siya pwedeng ipako sa krus. Hindi mo makikita ang Diyos kasi Espiritu yan eh. Ang Diyos po ay wala pong lamang gagaya natin. Wala siyang buto, gagaya natin. Espiritu po siya. Kano ang Panginoong Diyos po ay nagkatawang tao, ibig sabihin, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sa mundong ito, siya po ay tao. Diyos na nagkatawang tao. Kagaya niyang may buto, may ugat, may dugo, may laman. Kaya nga kumakain siyang tinapay, kumakain ng isda. Natutulog, umiinom ng tubig. Naunawaan niyo po ako. Nagbabaro. Kasi yung mga espiritu, hindi mo pwedeng baruan ng baro yan na ginagamit natin. Yung po bang espiritu, nakikita niyo o hindi? Hindi. Sino lang nakikita nyo? Yung mga solid na bagay, yung mga tangible, yung konkreto, kagaya nito. Yan. Nakikita nyo siya, solid siya. Ako. Kasi tao tayo. Kayo. Maliwanag po ba yun? So malino na ang Panginoon po ay nagkatawang tao. Nung siya po ay nasa mundong ito, siya po ay kagaya natin. Maliwanag po ba yun?
Siya po ba'y may buhok? Tayo ba'y meron? Siya po ba'y may dalawang paa? Gaya natin. Siya po ba'y may dalawang kamay? So to make the truth simple, kung may ilong kayo, meron siya. May tenga kayo, may tenga siya. May bibig kayo, meron siya. 5 yung daliri niyo sa kanan, 5 sa kaliwa, ganun din siya. Naunawaan niyo po ako. Ang pagkakaiba lang po yung sukat natin. Hindi niyo po siya kasintaas dahil siya po ay matangkad na lalaki. Meron ba kayong nabasa sa Bible kaya anong translation po yung gamitin ninyo? Mabuting Balita, Tagalog, NIV, New King James Version, Amplified, English Standard Version, Ilocano Bible, Bicolano Bible, Kapampangan Bible. Bahala kayo. Meron ba kayong nabasa ron na ang Panginoon po'y nagkasakit? Wala. Siya po ba'y nagkatawang tao? Bakit hindi siya nagkasakit? Pare-parehas lang naman tayong tao. Bakit? Siya po ba ay naaarawan? Siya po ba'y nauulanan? Mas matindi pa nga po yung bagyong dinaanan niya roon sa dagat kaya hindi kayo nakaranas nun. Hello? Are you with me? Siya po ba'y nauuhaw? Siya po ba'y napupuyat? So, ang ibig sabihin, mas marami pong hirap at pagod na dinanas ang Panginoon kaysa dinaanan natin. Yung krus pong binitbit niya, napakalaki. Bihira po nakarating doon sa bundok ng Golgotang nabuhay pa, na nakadanas ng dinanas niya. Lahat po namamatay, nagkukulap sa daan pa lang. Ang tanging nakasurvive si Jesus. Na maaaring sabihin niya, paano yung dalawang magnanakaw? Hindi naman sila dumaan sa dinaanan ng Panginoon. Direct crucifixion sila. At kung meron man silang dinaanan, a very little tormentation. Kay Jesus pong pinaka-worst. Wala pong nabuhay kahit isa. Kung sila po'y tinali sa whipping post, doon palang patay na lahat. Hindi na maipapako pa. Kaya ang dinaanan ni Jesus ang pinaka-worst sa lahat. Pero siya po'y tumagal hanggang cross. Sobrang sikat ng araw, sobrang init, ang laki ng cross. Kung ang sukat po ni Jesus halimbawa ay 6'2 or 6'3, yung kahoy pong pinagpakuan sa kanya ay mga 6'5 or 6'7. Mas malaki sa kanya. Hindi pwedeng parehas lang. Dahil yung paa po'y sosobra sa kahoy, paano mo ipapako o sosobra? Ay kung ibibend mo naman, sosobra pa rin. Kailangan yung kahoy mas malaki. Amen. At kung bakit hindi po siya nagkasakit kahit minsan at nasurvive po niya ang cross, isa lang po ang dahilan. Malinis ang puso ng Panginoon. Kaya kung tutularan po natin si Jesus, hindi rin tayo magkakasakit. At hindi natin siya tinutularan sa kalagayan bilang Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng maging Diyos. Yung marami po naging Diyos-Diyosan. Pero hindi sila pwedeng maging Diyos. Yung mga Caesars, mga Herod, mga gurus, mga pero, mga Diyos-Diyosan yun. Si Jesus lang ang Diyos. At walang tao ang pwedeng maging Diyos. Pwedeng maging Diyos-Diyosan. Kaya tinutularan natin si Jesus sa kalagayan bilang tao. Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung ano siya yun, tayo. Kung ano meron siya, meron, tayo. Kaya lahat ng ginawa niya ay gagawin natin. At yun po ang kailangan ng church na teaching araw-araw, lalo na po ngayon dahil bababa na si Jesus. Sapagkat yun talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng church. Para meron pong makakasama ang Panginoon habang panahon na kagaya niya. And believe me,
Araw-araw po'y ginagawa tayo ng Diyos na kagaya ni Jesus. Minamadali niya. Mula sa outpouring ng glory sa Revelation, binibigay niya kayo ng understanding, binubuksan niya ang inyong spiritual senses. Sapagkat gusto po niya bago bumaba si Jesus, tayong lahat ay mature na kagaya niya. Kaya yung lahat na may puso maging kagaya ng Panginoon, ma-excite tayo, magalak tayo. Because I'm here to tell you, minamadali po ng Diyos ang ating perfection. Kaya yung kalinisan ng puso ng Panginoon ang nagbigay sa Kanya ng isang malusog na buhay. Si Apostol Pablo, hindi siya nagkasakit kahit minsan. Pero grabe pong pagod ng apostol. 14 na araw po yan doon sa barko. Walang pagkain. Basang-basa. Pero hindi nagkasakit. Kinagat pa ng ahas yan. Buti nga ngayon, may aeroplano, may barko, may speedboat, may mga sasakyang luxury. Nung time po ni Paul, walang ganon. Basahin niyo yung account niya sa 2 Corinthians 11:23 hanggang 31. Naglalakad po yan, namadaan ng disyerto, kagubatan. Ang sinasakyan nung camel asno, kababagal nun. Tapos palipat-lipat pa siya ng lugar. Pagkain niya, ala sa oras, marami siyang force pass. Iba kasi yung plan pass sa force pass. Yung plan pass, talagang pinalala mo mag-ayun siya, walang balak. Pero siya'y napilitan kasi kailangan. Anoan niyo po yun. Hinahataw pa ng latigong bakal yan. Labas-pasok sa kulungan yan. Binabato pa yan. Pero hindi siya nagkasakit. Kaya pag nakuha po ito ng lahat, ang palad ninyo. Hindi po ito mahirap ipamuhay, hindi rin po ito madaling ipamuhay. Pero pwedeng ipamuhay at kayang ipamuhay at dapat ipamuhay. Yan pong issue ng lahat puso. Kapag ang puso mo malinis, malambot, immunity mo yan. Magagalit lang sa iyo yung diabolong may dala mga karamdaman, hindi tatalab sa iyo yan. Yung mga panlalabo ng mata na yan, pagtaas ng mga grado ng mata na yan, hindi naman dahil sa pag-aaral yan eh. Totoo, nag-aral. Pero ang reason talaga kung bakit tumataas yung grado ng mata, tumataas din kasi yung problema sa puso eh. At maaring yan ay nagsimula nung unbeliever ka, at nung naging believer ka, nandiyan na yan, napatawad sin mo, pero yung bunga nun, dinala mo. At yung iba namang nakarating na sa truth, hinawakan ng Word of God, pinanatiling malinis ang puso, yung grado ng mata, naging normal. Wala naman pinagkaibahan doon sa mga bulag eh. Kung yung bulag, binibigay niya ng panangin, pang mataas na grado ng mata. Amen? Walang masama sa laser, nakakatulong yan. Pero pag di ka nag-ingat ng puso mo, mababaliwala ang laser na yan. Hello? Kasi hindi ka nga nagkakasakit ng walang dahilan. Parang ganito lang siya. Bakit yung sikmura mo kumikirot? Kasi gutom eh. So ano po dahilan? Ba't siya gutom? Walang laman. Tama po ba yun? At kung ikaw naman ay kumain, sumobra ka ng kain, kumikirot pa rin siya. Bakit kumikirot? Kasi sumobra sa laman. So ibig sabihin, ang dahilan palagi nun, yung kalagayan ng tiyan mo, kung may laman o wala. Maliwanag po ba yun? Kaya marami pong salot at tinapon ng diablo sa mundo. Pero baliwala yan sa mga lalaki at babaeng nagpasya maging kagaya ni Kristo. Hindi natin problema yan. Baliwala lahat yan. Ako, to be honest, hindi ako interesado kung may itatapon pa yung diablong karamdaman. Let the prophet prophesy. But the truth is this. Totoo man po mga propesiya na yan. At isa rin ako sa nagpropesiya. But for me, it doesn't matter at all. I am not bothered. Sapagat alam natin ang sikreto. Kaya lahat ng karamdaman itapon ng diablo sa mundo. At yun po ang nangyayari ngayon. Baliwala sa atin yan.
As long ang puso mo'y malinis sa Diyos. Kaya inutusan tayo ng Bible na pagpangit ang nangyayari sa iyo, ang gawin mo magpuri sa Diyos. Magpasalamat. Huwag ka na magsalita ng negative. Huwag ka nang pumatol pa. Huwag mo nang ulit-ulitin yung salitang repeat, rewind, replay, rehash. Amen. Amen. Kasi ikaw lang yung apektado nun. Amen. Ang taong matalino, kung pangit ang nangyari sa iyo, nangyari, sabihin natin 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, minsan mo nang napaabot at di mo napigil sarili mo, naging 2, so dapat tigil ka na ron. Kasi makaka-apekto lang sa iyo yan. Because you must not bring bad things that happen in your life into your future, into your present. Are you with me? Because you have nothing to do with the past. You cannot do anything about it. It's over. Especially negative. Nakita niyo kung gaano kahalaga ang sinasabi ko. Pag hindi po ito tinuro ng mga bishop at pastor, ng mga pari, mga madre, ng papa sa Roma, at mga ministro ng tao, at iba pa pong mga nagtuturo, kawawa po yung kongregasyon. Walang mangyayari sa kanilang reliyon, pagsamba, pananampalataya. Bale, wala lahat ng mga aral na yun. Hello? Why? Pag hindi mo nakita ang Diyos, hindi mo makikita ang langit. At ang tanging susi para makita mo ang Diyos ay isa lang. Mapapalad ang may malilinis na puso. Makikita niya ang Diyos. Matthew 5:8. Kaya ang kalinisan ng puso ang susi ng lahat ng tagumpay ng buhay. Ano-ano po yung susi ng tagumpay ng buhay? Kaligtasan, kapayapaan, kagalakan, kalusugan, kasaganaan, immunidad, autoridad. Buhay na hindi natitigatig, nababalisa, nagagambala sa gitna ng gulo ng mundo. Yung paligid mo magulo, pero ikaw mapayapa. Hindi alam ng mga tao yung gagawin, ikaw alam mo. Hinahanap nila ang solusyon, alam mong nakatira sa iyo. Are you with me? At higit po sa lahat, ito yung pinakamagandang talagang dahilan ng lahat ng sekreto ng buhay na yan. Pag ang puso mo'y malinis, ang Diyos ay hindi aalis sa iyo. At yan yung lagi kong sinasabing masarap mabuhay na may malinis na puso na kasama ang Diyos. Hindi problema yung power. Hindi problema yung glory. Kasi yung mga taong malinis ang puso, sila po yung gusto-gustong habulin, hanapin, tirhan, puspusin ng Diyos at ayaw ng iwanan, lubayan ng Diyos. Amen. Sino pa po sa lumang tipan po yung hindi nagkasakit? Si Moses. Ano pong sabi po ng Deuteronomy 34:7? Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim, nor his natural vigor or strength diminished. Ulitin po natin Deuteronomy 34:7. Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim, nor his natural vigor or strength diminished. 120 years old daw po si Moses nung mamatay. Actually, hindi po siya namatay sa sakit Pinauwi na lang siya ng Diyos. Kasi wala siyang sakit. Yung mga mata niya maliwanag yung 2. At sa kanya pong edad, yung lakas niya nung siya po'y kabataan pa, hindi nawala.
dala niya. Kaya nga siya nakaakyat ng bundok eh. Saan po siya pinakyat ng Diyos at doon siya nilibing ng Diyos? Mount Nebo. So doon po umakyat si Moses. Mataas. Doon na siya nilibing ng Diyos. Wala siyang sakit. Pinauwi lang siya. Nag-ayuno po si Moses ng 40 days. Mataas din po yung Mount Horeb. Doon siya umakyat eh. Mataas po yun. 40 days, akyat Manaog. Malinis puso niya. Nag-ooperate siya sa lakas ng Diyos. Amen. Alam ko po yung sinasabi ko kasi 37 taon na po ako nagbibiyahe sa bansang ito at buong mundo. Hindi po talaga madali. Kung hindi mo lang mahal ang Diyos at hindi mo alam ang katotohanan, huwag ka nang bumiyahe. Hindi ka tatagal. Kaya lang, sa murang gulang ko sa pananampalataya, natutuhan ko po yung sikreto. Nabasa ko sa Bible, buhay ng Lord. 3 buwan ko pong binasa ang New Testament na memorize ko. At nakita kong pwede palang maging kagaya ng Lord. Yun po yung in-apply ko sa buhay ko. Kaya hindi ko lang po na-survive ang biyahe. Ako po yung nagtagumpay sa mga biyahe. Hindi po madali. Kaya pag alam mo ang sikreto, kahit mahirap ang biyahe, excited ka. Kasi naalala ko, nagturo ko ng 21 araw straight. Nung mga pagtuturo po yan, 5 oras pinakamababa, basang-basa yung likod ko ng pawis. Natutuyaan na lang po yan. Ng tubig. Nakatutok pa ako sa aircon. For years. Yung iba po, pagka gano'n, pneumonia yun. But natuwas na nagkasakit po ako sa baga. Doon ko po nakita ang truth. Basang-basa ako ng pawis, basang-basa likod ko. Yung baro ko po parang binagyo. Doon na siya natuyo. Hindi po minsan nangyari for years. But natuwas na nagkasakit ako sa baga kahit minsan. O tumigil ako sa pagtuturo kasi hindi ako makabangon. Doon ko po nakita ang katotohanan ng tinuturo ko sa inyo. Pag malinis puso mo, ang Diyos kasama mo, may immunity ka sa buhay. Amen. Yung iba, hindi naman natutuyuan ng pawis sa likod, hindi naman napupuwit, napapagod, pero nagkakasakit. Kasi sinayang may oras mo sa inuman, sa madyungan. Ayun, sa pogo, sa isabong. Amen. Dapat ang ini-electronic dito yung diablo, hindi yung manok eh. Naunawaan niyo po yun. Tapos may oras mo sa kakapuyat dyan sa Facebook, sa YouTube, kung ano-anong pinanonood mo, hindi naman si tatay pinanonood mo. Tapos mo yung lakas mo, oras mo sa pagbabasa ng mga bagay ng mundo na walang koneksyon sa kaligtasan mo, tagumpay ng buhay mo. Tapos mo yung panahon mo sa kakachismis, sa telepono, sa Facebook, sa Messenger. Usapang walang kabuluhan. Nagkakasakit po sila. Pero si Moses, 120 edad. Malinaw mata. Alinis ang puso. Diyan nagmamanifest yung kaluwalhatian ng Diyos. Masabik po tayong magliwanag tayo. Mag-pray kayo dumating kayo sa kalagayan ng puso niyo po'y masyadong malinis. Napakalambot. Punong-puno ng Diyos. Magre-reflect po yan sa countenance niya. Pero nga po sa akin nagtatanong, tatay, liwaliwanag lang mukha mo sa pulpito. Kahit 36 years old ka na, nagkakaedad ka. Nag-glutathione ka ba? Hindi ko alam kung ano yung glutathione eh. Nakuha niyo po ako. Totoo po, hindi ko alam kung ano yung glutathione. Yung iba naman ang sabi niya, naghihiyas papaya ka ba? Yung papaya kinakain ko, pero yes, hindi ko alam kung ano yun. Anong sikreto? Pag ang puso mo malinis, malambot, puno ng Diyos, magre-reflect sa countenance mo yan. Yung pagliliwanag na yan, makinig po kayo, yung pagliliwanag na yan ay naganap, hindi dahil may makeup ka, nagsabong ka ng hiyas papaya, o naglutathione ka, o Amerikano ka, o Kastila ka, hindi. O European ka, yan ay bunga ng kalinisan ng puso, pagsama ng Diyos sa iyo, nag-manifest
sa countenance mo. Naunawaan niyo po yun. Manabik po tayo sa mga malalalim na panukala ng Diyos. Huwag tayong manabik sa mga pera. Magpasalamat tayo na marami tayong blessing, pero huwag yan ang panabikan mo. Ang panabikan mo, maging kagaya ka ni Kristo. Kung hindi kayo natatakot mamuhunan, yung iba sakdulang mangutang, huwag kang matakot magbayad ng presyo, maging kagaya ka lang ng Lord. Idagdag pa yung presyong babayaran mo pag tumubo ka, sobra. Kulang yung ibinayad mo sa tubong tatanggapin mo. At hindi lang ikaw makikinabang kasama pamilya mo, kapatid mo, magulang mo, kapitbahay mo, kababayan mo, buong Pilipinas, buong mundo. At magsasabi ang Ama sa iyo ng salitang dapat mapakinggan at marinig ng lahat. Ikaw yung aking anak na lalaki at babaeng kinalulugdan ko. Tuwang-tuwa ako sa iyo. Pumunta ka sa harapan ko, iyo ang kaharian ko. Kumain tayong dalawa. May tao po ba dito? Sumabay ka sa hapag ng lamesa ko. Wala po ba akong kausap dito? Yan po yung panabikan natin. Huwag tayong gumaya sa maraming, yung pagiging Kristiyano po ay Kristyanuhan. Yung maka-attend lang. Yung iba naman makapagpastor lang. Makatanggap lang ng sweldo, makilala lang. Mali po yun. Magpakalalim tayo ng relasyon sa Diyos personally. Huwag tayong makontento sa kalagayan natin sa pangkasalukuyan kasi marami pa pong hinanda ang Diyos. Kung ako nga, ito na ako, hindi ako kontento Mari magtanong kayo, gaano kalaking discontented mo, tatay? I cannot explain. It's too hard to explain. Hindi ako kontento sa kalagayan ko. I want more. Walang imposible sa Diyos. At pag hindi ka kontento, hahamunin mo ang Diyos. Father God, prove to me your word. Nangako ka Be desperate. Be determined. Amen. Hindi sapat na sabihin natin mahal natin ang Diyos. You must prove it again and again. You must prove it. At pag po tayong gumalaw, pag okay na pangyari, hindi siya magiging okay ng ganyang kadali. The devil in his best will oppose you. Will stop you. And he will use everybody to stop you. And even use them to provoke you to sin and to compromise God. Magpasya po tayo. Dapat lahat ng mga bishop at pastor ganyan. Hindi turo ka lang ng turo patungkol sa Diyos. Pero hindi ka naman malapit sa Diyos. Paano mailalapit ang mga tao sa Diyos kung ikaw malayo? Nakuha niyo po yun? Madaling ilapit ang bansang ito sa Diyos pag malapit ka sa Kanya. At madaling ilapit ang Diyos sa lahat ng tao pag malapit ka sa Kanya. And that is your personal decision. Hindi nyo napansin, nananalangin ng lahat pero magkakaiba ng oras ang pananalangin ng bawat isa. May nananalangin ng mahaba. Hindi dahil intercessor sila. Kasi marami namang so-called intercessor dyan Mali yung prophecy, mali yung prayer, mali yung consultation. Marami so-called intercessor hindi naman nagpiprayer ng 1 oras pataas. Wala sa titulo yan Nasa buhay yan. Nasa pasya. So bakit ganun yung iba mahabang manalang, iba ko konti? Kongregasyon ganun din. Iba mahabang manalangin, iba ko konti. Iba mahabang sumamba, iba ko konti. Yung oras ng pagsamba. Anong dahilan? Decision. Yung paliwanag ng iba, dami ko kasing gagawin. Papakainin ko pa yung aso. Yung tutay, bibili ko pa ng gatas. Amen. Lilinis pa akong bahay. May trabaho ko, may negosyo ko, maraming kita ngayon, maraming benta ngayon. So walang masama dyan Dapat nga bless kayo araw-araw.
But see to it na yung pagiging blessed nyo ay hindi palayo kay Jesus. Dapat palapit ng palapit sa Kanya. And then yan kasi nang masyado kang blessed, yung oras mo napunta na ron sa pakita ng pera kasi dumadami blessing mo. Be careful. Na kahit blessed ka, see to it na yun. Time mo sa Lord, hindi nagbabago. At kung magbago man, mas nadagdagan pa ng palapit, ng palapit, ng palapit sa Kanya. Dahil habang ikaw ay palapit ng palapit sa Panginoon, hindi ka lang nagiging kagaya ni Jesus, yung blessing, hinahabol ka. Kakambal mo. Are you with me? Kaya yung decision, mahalaga. Gusto niyang mabuhay na walang karamdaman, ano man ang edad mo? At kung may sakit ka man ngayon, gumaling ka, at pag gumaling ka na, may enjoy mo yung kalusugan mo. Kailangan natin ng pusong malinis. At mananatiling malinis ang puso natin when we decided to be so close to Jesus. Believe me, walang tao na araw at gabi nasa presensya ng Panginoon ang dudumi ang puso. Believe me, hindi po siya mangyayari. Kung meron man pong makalusot na isang bagay, hindi siya tatagal. Kung sumobra ka ng salita na hindi mo intensyon pero lagi ka sa presensya ng Diyos, hindi ka pa tapos magsalita, nagre-repent ka na. And you will never sleep. Hindi ka magsasabi, Lord, I'm sorry, I talk too much. Hindi man siya sin, hindi man siya sinful ways or acts. Magsasabi ka, Lord, I'm sorry, I talk too much. Are you with me? Walang tao na palagi nasa presensya ng Diyos ang mabubuhay na mali. At walang taong palagi sa presensya ng Diyos ang papasukan ng kasalanan. Kung may makalusot, hindi siya tatagal. Hindi siya aabutin ng bukas. Ang pagitan niya po'y minuto lang hanggang 1 oras. Wala na. Solve na siya. Hello. At hindi problema ang salita ng Diyos dahil pag si Kristo'y minahal mo, ituturo ka niya sa salita niya. At the more na binabasa mo yung mga salita niya, ituturo ka nito kay Kristo. Upang yung presensya niya at salita niya ay maghari sa buhay mo. At pag yan ay nagkaganon, hindi ang langit sa iyo bukas, araw at gabi, at anuman ang hingiin mo, ay ibibigay niya. Nakuhaan niyo po ako. Mag-decide po tayo. Hindi tayo nagpapasya kasi may persecution tayo, may problema tayo. No. Lumayo po tayo sa pangkaraniwang Kristyanismo na nananalangin siya kasi iniwan ng boyfriend niya, iniwan ng girlfriend niya. Ang issue niya ay personal na bagay. No. Hindi ko po sinabing huwag gawin yan. Pero napakababaw po niyan. Ang dapat, ang unang-unang usapin ng buhay natin may problema ka o wala is to be so close to Jesus. To be like Jesus. Because that is the reason na mayroong Christianity, may Bible, may Word of God, may Savior, may resurrection, may rapture, may marriage supper of the Lamb. Hello. Yun po ang reason. Kaya kung isasamap niyo po ang Bible, yun talaga ang dahilan kung bakit may church. Because the bride, the church, belongs to the bridegroom. The church belongs to Jesus. Dahil ito lang ang way upang lagi tayong sabik sa Lord. Yung palagi kang nasa presensya niya. Pag wala ka ng pananabik sa Panginoon, sinasadya mo o hindi, nagsisimula na ang backsliding sa buhay mo. Pag ang ginagawa mo ay ritual na lang at mechanical, alam mo o hindi, sinasadya mo o hindi, nagsisimula na ang backsliding. Dahil pag puno ka ng joy, pagod ka man, puyat ka, yan ay sign na ang puso mo ay nag-aapoy kay Jesus, naglalagablab. Yung pag-ibig mo ay nagbabaga. At alukin ka man ng mundo ng pera, ng kayamanan, nakikinig ka lang pero wala kang intensyon. Nagsasabi ka ng gusto ko ng mga bagay na ito pero hindi yan para sa sarili mo. Alam ng Diyos yan at alam mo yan ang desire mo kung bakit gusto mo ng mga bagay na ito para sa karangalan niya at mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Ano pong sabi ng Kawikaan of Proverbs?
Ang desire ng taong matuwid ay makadiyos. The desire of the righteous are godly. Godly. Kapag nakakita ka ng taong matuwid, nagpa siyang maging kagaya ni Kristo, maniwala ka sa akin kahit bago mo pa lang siyang nakita, napanood sa oras ng himala, sa telebisyon, napakinggan sa radio, sa Facebook, nakatinggan ng gawain niya, maniwala ka. Huwag kang umalis sa taong yan. Ang taong yan, ang mitiin ng puso niya ay makadiyos, malinis. The desire of the righteous are godly. So godly. Walang issue po yan ng hidden agenda, personal preference. Wala po yun. Hindi po siya issue. Lahat ng desire ng taong matuwid ay para sa karangalan ng Diyos. Hindi problema sa kanya, hindi denial ng sarili. Ordinaryo lang yan. Pamumuhay sa kanya yan. Ang mahalaga sa kanya, karangalan ng Diyos. Kapakanan ng kapwa niya. Pagkawasak ng gawa ng Diablo. Are you with me? Kaligtasan ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo. Samahan niyo si Tatay. Nagisingin natin ang church at ang bansang ito at ang buong mundo. Bababa na si Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ng Panginoon ay papasok sa langit. Sila lamang na gumaganap ng kalooban ng Ama. Ang impyerno po ay hindi isang kwento. Pag may napunta sa impyerno, there is no escape in hell. Ang pinakahirap sa impyerno ay hindi lang walang hangin, walang tubig, walang relief kahit isang segundo. Ang pinakamahirap sa impyerno, hindi lang may apoy, may uod na pumapasok sa mata, sa tenga, sa bibig. Hindi lang po yun ang pinakamahirap sa impyerno. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung nandoon ng isang tao habang panahon. Yun po ang pinakamahirap. There is no escape in hell. No escape. Ako, ang dalangin ko, kahit siguro 5 segundo at 5 minuto lang, magkaroon lang ng bisyo ng impyerno, yung mga pastor at mga bishop at mga kumukonsulta sa Diyos with much prayer and fasting pero mali-maling prediction. Para mabago po ang buhay. Mabago yung paglilingkod. Mabago yung pananaw. Mabago yung style. Mabago yung leadership. Kasi pag nangyari po yung mababago ang kongregasyon. At pag nagbago ang kongregasyon, mababago yung bayan niya. Yung bansa niya. At pag nag-rapture mamaya, sigurado, siya, ang buong pamilya niya, sabay-sabay tayong lahat, ay papasok sa langit. Hell is a place that no one can escape. It is a place of no escape. Walang pwedeng tumakas. Pag narinig niyo po ang salitang eternity, mahirap pong i-define yan. Maraming meaning sa dictionary yan. Pero ang pinakasimpleng meaning po niya ay ito lang. Without end. Sa Tagalog, walang wakas. Kaya pag binasa niyo ang Bible, ang karugtong ng salitang hell ay eternal punishment. Walang wakas na pagdurusa. Walang wakas na paghihirap. Kaya tayo mga magulang, huwag niyong biruin yung mga anak niyo. Huwag puro negosyo, huwag puro pera, huwag puro beauty contest. Sabihin pa, beauty ng sarili niya. Huwag puro programa about Canada, America, Europe, o ano pa. Lagayan niyo sila ng takot sa puso, sa Diyos. Para magpasya silang iligtas yung kaluluwa nila. Gamitan na authority. At pag sinabi ko authority, hindi sinturon. Hindi pananakit. Pag sinabi ko authority, yung madadama nila ang katotohanan ng magulang kayo at anak sila. Madadama nila yung katotohanan ang tungkulin ng anak ay sumunod sa magulang.
Hindi magulang ang susunod sa anak. Ibig sabihin ng salita authority, hindi na pwede ipagbabukas yung sinasabi niyang pumunta tayo sa church. Makinig ka sa akin. Manood ka, makinig ka. At hindi po pwedeng saka na. Yan ang ibig sabihin ng authority. Ilalagay niyo sila sa kalagayang alam nila na kayong magulang at alam nila silang anak. Are you with me? Kasi kung puro kayo prayer, puro kayo meekness, no? Kulang po yun para maligtas sila. Yung ating mga panalangin na maalab maapoy, pag-aayuno, samahan po natin ng kabigatan at ipadama natin sa kanila yan. Ang impyerno ang patutunguhan nila kahit anak nyo sila. Kapatid, magulang, apo o asawa, malibang silang lahat ay pumunta kay Kristo. At yun ang dahilan kung bakit kayo nagsasalita sa kanila. Because hell is a place that no one can escape. It is a place of no return. Hindi po siya biro. Walang hangin, walang tubig kahit isang patak, walang relief, walang pahinga, na tormentation. At habang panahon na pagdurusa. Naniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang isipin at ipaliwanag yung ilang kwento ko sa inyo. God knows. Winawaksi ko po sa isip ko yung tormento na yan ng mga tao sa Kasi maraming uli ko na narinig yung sigaw nila. Maraming panahon hindi ako nakatulog sa kabigatan. Sa mga buhay na narinig ko. Isang memory ko po rito nung nasa Paris kami. Alam niyo, pag nagpunta kayo ng Europe, ang unang-unang gusto na mga nagpunta ron yung attraction, lalo na Eiffel Tower. So, pang ilang bansa na po namin napuntahan yan. Nung nagpunta kaming Europe. Sa Paris kami. Kaya naglalakad po kami nila nanay ni John ni Rapi. Ito po yung Eiffel Tower. Well known po yan eh. Kaya pag hindi ka nagpunta ng Eiffel Tower, ng Paris, nagpunta kang Europe, sabi ng marami, hindi ka nagpunta ng Europe. Sa kanila po yun. Pero sa akin, to be honest, wala akong pakialam kung Eiffel Tower to kasi wala akong appetite doon. Ang tingin ko doon, baka lang at gusaling nakatayo eh. Para sa akin, walang pinaumina na kailangang ma-attract ako sa kanya at pag-ubusan ko siya ng pera mula Pilipinas, pupunta ng Paris, Europe, para lang tingnan yung Eiffel Tower. Ay, di pupunta na lang ako ng Baguio, maganda pa yung pine tree ron. Are you with me? Punta na lang akong Tagaytay, marami pang papasok sa langit dito. So lahat po nagpupunta ron. Hindi lang may isang picture, maraming picture. Kanya-kanyang post. Kasi ano nila yun eh. Karangalan nila, nakarating sila ng Europe, UK, Canada, America, wala pang bansa. Kumbaga sa kahit paano, kasikatan nila yan. Nakasama po namin sila. Magkaiba po kami ng desisyon at dahilan at kami nagpunta ron, sa kanilang pa siya desisyon ba't sila nandoon. Nilalakad po kami patungo sa isang kainan kasi paggabi na po noon maghahapunan na kami bago bumalik ng hotel. So habang kami po yung naglalakad, nagsalita sa akin ng Holy Spirit, sabi niya, anak, sa ilalim ng lupang yan ay impyerno. Sipin niyo po yun Tourist spot ito, pinag-uusapan namin impyerno. Naglalakad po kami, umiiyak ako. Sa ilalim ng lupang yan ay impyerno. Napakaraming umiiyak sa ilalim yan. Pilitin mo magligtas na maraming tao hanggang may panahon, paagawin mo sila sa apoy. Hindi ko lang siya misa narinig. Ayan, tinatapakan nyo, sa ilalim yan, impyerno. Hindi lupa, impyerno. Maraming umiiyak sa ilalim nun. Artista, hari, emperador, presidente, congressman, senador, horado, hukom, piskal,
defense lawyer, prosecutor, engineer, architect, bakla, tomboy, mahirap, mayaman, lalaki at babae, anumang kulay, anumang anyo. Matagal na po sila ron. Hindi na sila lalabas. At walang pag-asa ang sino mang makapasok sa langit kung aasahan niya yung reliyon lang. Pera, pinag-aralan, koneksyon, ari-arian, theology, doktrina. Si Kristo lang ang pag-asa niya. Kaya napakahalaga na ang puso natin malinis para si Kristo laging makita sa pamamagitan natin. At lagi tayong nag-aapoy, naglalagablab, nag-aalab na si Kristo ihatid sa lahat. Hell is a place of no return. It is a place that was created by God and designed by God for the devil and demon in hell. Hindi para sa mga taong nilikha sa anyo at wangis ng Diyos. Tungkulin nating paabutan sila, paalalanan. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Diyos na naawa siyang binigyan tayo ng maraming programa sa radyo, telebisyon, pinabibiyahe, binigyan tayo ng So Strong, Fortified, Immovable Social Network, Evangelism. Binigyan niya tayo ng mga anak, mga manggagawa na dinibot ang buhay para i-translate ang mga turo ni tatay at ipalabas sa magandang pagpapalabas ang lahat ng bagay na dapat malaman ng bansang ito at buong mundo at ng church para sila pumasok sa langit. Salamat ako sa Diyos na binigyan tayo ng mga anak na kinalimutan ng sarili para manalangin ng mahaba, mag 40 days, partial man siya at iba straight. Ay hindi nalintana ang puyat pagod. Kinalimutan yung propesyon na architect, engineer, o ano pang titulo meron at naglingkod sa Diyos. Alang-alang sa mga kalalawang dapat maligtas. Maraming dininay sa buhay. Salamat ako sa Diyos na binigyan na tayo ng mga anak ng mga pastor at pastora na pag nagsabi si tatay mula sa Lord, sinusunod ka agad. Salamat ako sa lahat ng full-time. Nasa Central Church, nasa mga chapters, nasa ibang bansa. At talaga naglingkod sa Diyos ng totoo. Kayo, Living Lives Congregation, here in abroad. Yan ang edad ninyo, pero ang pag-ibig nyo sa Lord beyond question. Huwag lang nating panatilihin ang ganyang puso, Jesus is our shield. Kompletohin natin ang pamumuhay kagaya ni Kristo. Hindi lamang bababa siya, kundi maraming tao dapat maalis natin sa impyerno. Kaya mahalaga magkaroon kayo ng pusong malinis para walang magkasakit. At sa patotoo na yan, ay maraming pumasok sa langit. Kasi magtatanong sila, ba't di ka nagkakasakit? Ito sikreto ko si Kristo at pusong malinis. At sapat na yan upang silang lahat ay pumunta kay Jesus dahil sa inyong mga patotoo, sa inyong mga buhay na puno ng pag-ibig sa Diyos at kabigatan sa mga kaluluwa. Kaya lagi ko nasasabi ko, marami kong po, ibibigay ko sa Lord lahat. Yung mga apo namin, gusto kong lumaking mga yan na lahat naglilingkod sa Diyos. Hindi sila makatapos ng pag-aaral. Kung may makakatapos, hindi okay lang. Pero yung pag-aaral na yan, ang purpose lang yan, matuto sila mag-English, matutong sumagot, matutong makipag-usap sa tao, matutong maging presentable sa sarili. Yun lang ang purpose. Kung sa iba, meron pa silang ibang purpose, kung sino man yung pastor, bishop, o mga magulang na may ibang desire, I respect that. But for me, para sa akin, itong pinaka-the best, yun lang ang purpose. Kasi wala nang higit pa sa buhay na pinaglingkod mo sa Diyos.
Siyempre, maglilingkod sila, dapat marunong silang bumiyahe, marunong pumirma ng mga dokumento, marunong humarap sa mga tao, marunong mag-English. Kasi magagamit mo yan pag nasa abroad ka. Buti sana kung lahat kasing galing kong mag-English, hindi eh. So, yan ang purpose nun. Pero yung sabihin pang, kailangan maging valedictorian to, maging sikat ito, maging tanyag dumami yung doctorate nito, at hangaan to kasi scientist to, engineer to, architect to, o lawyer to, kung ano pa meron ito. Ewan ko po sa mga magulang, hindi ko sinasabing masama yan, sa ibang mga magulang, bishop, pastor, o kongregasyon kaya. Hindi ko sinasabing masama. Hindi ko sinasabing pangit o mali. Hindi ko rin sinasabing kasalanan. Pero ako, hindi ko po kailangan yun. Alam ko ang mahalaga sa Diyos. At alam ko kung anong secondary. Ang importante ngayon, kung kaya mo nang maglingkod ka na. At kung nag-aaral ka man, ito lang ang reason para pag naglingkod ka, marami kang ma-reach out, marami kang matouch at marami kang magawa. Pero wag munang intayin, makatapos ka, maging somebody ka, maging well-known ka, at matapos yung ambisyon mo sa buhay bago ka magpakalalim sa paglilingkod sa Diyos. It's a waste of time. Ano man ang edad mo ngayon, magsimula ka na. Guard your heart, for out of it flows the issues of life. How to guard your heart? Guard it with all diligence. Katyagaan. Araw-araw. Dapat ang puso niyo ay malinis. Kaya kung dadating ang tukso sa pamamagitan ng nakikita, sa pamamagitan ng naririnig, sa pamamagitan ng isang offer ng diablong, secret, hindi mo alam na pressure ka para makompromise, then, ang gawin mo kaagad ay humingi ng tawad. Patatawarin ka ng Ama. Hugasan ng Panginoon ang puso mo ng kanyang dugo. At pag nagkaganon, malaya ka na. Kung saan ka nagkamali, maging aral sa iyo yun para wag na siyang maulit. Learn from that mistakes for you not to sin again with the same thing. Dahil naman pong bagay na ginagawa nating paulit-ulit lang ay hindi magdadala sa atin sa paglago. At yun po nangyari sa mga maraming bishop at mga pastor. Paulit-ulit lang po sila sa ginagawa sa Diyos. Akala nila successful sila. It is not so. Sa Diyos ay walang paulit-ulit lang. Lahat ng ginagawa natin sa Diyos, tinatangkilik natin, pati binibigay po niya sa atin ay hindi paulit-ulit. Ito po ang tama. We are transformed from glory to glory. Wala pong agila na ang lipad ay pare-parehas. Ang lipad ng agila, lalo sa panahon ng bagyo, ay ganito. Pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas. Wala pong the same as usual na faith, malibang faith ni Jesus yung ino-operate mo. Kung hindi magkaganon, ito ang tama. From faith to faith, to faith, to faith, to faith. The same sa blessings. Hindi pwedeng pare-parehas yung blessings. Puro ganun, no. From blessings to blessings to blessings to blessing. From blessings, God will multiply you. And from multiplication, God will multiply you. May tao po ba dito? Ganon din po sa power. Hindi pwedeng puro yun yung power mo. From power to more power, greater power, unlimited power. Ganon din po sa harvest at saka sa wisdom. Hindi pwedeng pare-parehas lang yun. Lalo na po sa prayer, hindi pwedeng yung prayer mo, puro ito lang yung oras mo, ritual na po yun. You must be led by the Spirit of God. Hello? Ako? Hindi ako mahaba mag-pray kagaya ng mga nagpo-40 days. Hindi ako mahaba mag-pray kagaya ng mga babae ng Diyos dito. Ito ating mga anak na mga pastor, ito mga personal intercessor ni tatay. Hindi ako mahaba mag-pray kagaya nila. Ito sila mahaba mag-pray. Pero ako mayat-maya nagpipray. Hindi ako mahaba mag-pray, pero mayat-maya nagpipray ako. Lalo ngayon, ay guide ako ng Lord kung saan ako bibiyahing una.
Dahil napakarami pong tumatawag kay tatay. It breaks my heart. At minsan nga, hindi ko po sinasabing napapagod ako, no? Kaya lang, sa dami ng trabaho ko, ayoko maubos oras ko ron. Ginagawa ko, tinatawag ko si nanay. Si Apostle John yun. Okay na mag-ayos ng biyahe ko. Bahala na kayo dyan kung sino yung gusto niyong kasama ko. Don't bother me. Huwag niyo nang problemahin kung saan pa ako sasakay o tutuloy. Ang importante, makarating ako ron. At mas marami kong bayang maabot. Maraming buhay na matouch. I add more prayer. Alang-alang sa mga tao. Pag may opportunity, prayer. Kahit kumakain ako. Yung iba kasi pag kumakain, may niya nasa pagkain ako. Hindi, habang kumakain ako, nagyuyoko ako ng ulo. Nagpipray. Kahit naliligo. Nagbabaro. Nag-aayos ng gamit. Hindi ako mahabang mag-pray, pero may nagpipray ako. Ang panalangin nasa puso, kabigatan ng Diyos. Yun po yung totoong panalangin, pinapanalangin mo, kabigatan ng Diyos, hindi yung problema mo sa buhay. Panalangin mo, kabigatan ng Diyos, at tapusin niya yung problema mo sa buhay. Ipanalangin mo yung gusto ng Diyos na mangyari sa taong nangangailangan, yung pangangailangan mo, tutugunan niya. Amen. Parang yung bata yan eh. Meron siyang 2 maliit na tinapay at 5 maliliit na isda. Kailangan niya yun eh. Pero tinugunan niya yung pangangailangan ng iba. Eh di nang bumalik sa kanya sobra-sobra. Kaya pag inuna mo yung iba, hindi ka makakalimutan ng Diyos. Kung ano itatanim mo maganda sa kapwa mo, ikaw ang aani. Alala ko nga isang minessage sa akin, isa nating anak, taga-NCR siya. Sabi niya, tatay, buhay ng buhay po sa akin, sinabi niyo sa family camp. Sabi niya, pag nagsiuwi kami, may nag-iintay sa aming himala. Totoo po yun, tatay. Kasi sabi niya, ilang taon ko lang hindi nababayaran yung tax ng tahanan namin. Realty tax o property tax. Sabi niya, malaki na po, tatay. Abot na ng 20,000 above. So nagpunta akong bangko para bayaran. Ngayon nagulat ako. Sabi ng bangko, bayad na raw. Wala raw akong utang. Kita niyo yan, tatay. Totoo yung sinabi niyo. Pinilit niya pa po yung bank manager. Sigurado po ba kayong wala na akong utang? Kasi baka nagkamali kayo, mag-i-interest yan. Chinik ng chinik. Wala po talaga. Hindi ba ito pangalan niyo? Opo. Wala talaga kayong utang. Bayad na po. Pero wala naman siyang binabayad. Sabi mo sa katabi mo, wala naman siyang binabayad. Lakasan mo. Dagdagan mo. Nakahan niyo po yun. Pag naging kagaya tayo ng Panginoon, sa kanya ma-enjoy talagang buhay. Yung salitang pagod puyat, hindi mo iisipin yan eh. Kasi yung kaligayang sa iyo, sobra-sobra sa nararamdaman mo. Guard your heart with all diligence, for out of it flows the issues of life. In closing, ang susi ng tagumpay ay nasa kalagayan ng puso nyo. Pati kabiguan. Ang susi ng kalusugan ay nasa kondisyon ng puso nyo. Pati karamdaman. Ang susi ng kaligtasan ay nasa kalagayan ng puso nyo. Pati kapahamakan. Ang susi ng kaligayahan ay nasa puso nyo o kapanglawan. Lahat ng issue ay nasa puso nyo. Kaya maging kagaya tayo ng Panginoon na laging malinis ang puso. Pangit man ang nangyayari, nasaktan man tayo, inaway man tayo, niloko man tayo, panatilihin nating malinis ang puso natin. Dahil ipagtatanggol tayo ng Diyos. Sasamahan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng tagumpay. Huwag niyong payagang pasukin ang puso niyo ng hinanakit, tampo, sama ng loob, habag sa sarili, inggit, at pride. Sa langit, walang kasalanan.
Lahat ng anghel na ginawa ng Diyos, mula sa seraphim, archangel, cherubim, warrior angel, messenger angel, lahat po ng ranking ng angels, lahat po ay malinis. Doon sa langit nakatira ang Diyos, kasama ang mga angel, at isa po sa archangel ay si Lucifer, na ang pangalan ngayon ay Satanas. Walang sin sa langit, pero nagkaroon dahil nagdesisyon si Lucifer na maging Diyos. At ang reason niya, pride. Kaya ang sin ay decision. Kung ayaw mo ng kasalanan, magpasya ka. Hindi pwedeng laruin ang kasalanan. At kung nagkasala ka man ng nakalipas, nagkasakit ka, naghirap ka, lumungkot buhay mo, hindi ka umunlad, nasira pamilya mo, may pag-asa ka pa. Magsisi ka lang ng buong puso ngayon. Lahat ng ninakaw ng dyablo, ibabalik ng Diyos. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.